Alam niyo po, favorite kong place na 'to, yung lugar na 'to. Kasi nga, nagaganda lang ako sa view kasi nga may nadadaan ng mga sasakyan. Iniikot-ikot ko lang 'to sa aking mga paligid, sa harapan. Ayan po. Ah, Pag-uusapan natin po yung ano at magkokomento po tayo sa nangyari po sa ating lugar diyan po sa Pilipinas, sa lugar po ng Visayas, sa Cebu. Tapos yung po karatig bayan po niyan sa buong Cebu. So, dineklara na state of calamity po ang buong Cebu, ang Cebu. So, hindi naman po kaila sa atin mga Pilipino no, kung ano po nangyari po yung hagupit po ni Tino. So, hindi naman po natin kasalanan po na nangyari po 'yon at wala din dapat din tayong sisihin kung bakit nangyari 'yon. Kasi nga po, ito po ay ano ng kalikasan. So, pag ang kalikasan na po ay nag sabihin natin ng ano na dapat natin sin, huwag natin isisi sa anuman pong parte ng gobyerno natin. Sa anuman pong ahensya, sa probinsya man natin, sa mga nanunungkulan sa atin, ito'y ah, kagustuhan ng may kapal. In the same time, may kapal kasi nga alam po natin na ang langit at ang lupa, hangin, araw, gabi, ulan, tubig, dagat, lupa, ay nanggaling po talaga sa kanya yan. Ito'y para sa akin ang aking nakikita po dyan sa ngayon, sa panahon po ngayon, bagamat ang bansang Pilipinas po talaga ay sadya talaga po tayo nadadaanan o daanan po ng bagyo. Yan po talagang ano natin, daanan ng bagyo, lindol. Unlike po dito sa part ng Saudi, ang ano naman dito ay ano tag-init talaga. Same time pag ano taglamig. So ang ulan dito wala po agbira. So yun nga po daanan po tayo ng ng ano ng bagyo sa atin at lindol. So ito'y paalala sa nakikita ko po, damdam ko rin po talaga, damdamin ko po at nararamdaman ko rin po na at nalalaman ko rin po at marami rin po nasabi at nahahayag din po yan sa salita ng Diyos na mayroong dadaanan talaga, mayroon po tayong dadaanan, dadanasin o mararamdaman o makikita o sa ating buhay araw-araw na dumarating po ang mga sakuna po na yan. So, para sa akin, ang nakikita ko, damdamin ko talaga yung wake up call, tinasabi natin ay tayo'y ginigising na po ng Panginoon. Paano ko masasabi yun po kasi nga lalo pa sa political na nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi naman po kaila po sa atin na napakamarami na po o napakataas o napaka bilyon-bilyon na malamang umabot na naman siguro ng trilyon ng nakawang kung pag sumatotalin natin yung mga pera na yan. So, ang gusto labis na rin po ang nakawan sa ating bansang Pilipinas. At yung kailangan talaga sa pangkalahatang mamamayang Pilipino, pangkalahatang na biyaya saka araw-araw na pangailang o araw-araw na pang seguridad ng ating mamayan nakukurakot pa, kinukuha pa. So, sa ngayon sa ating nararanasan ng
ating kababayan dyan sa part ng Cebu o saan man na nadaanan natin yun na hagupit. Tayo po ay ngayon nating yakapin ang ating pagkakaisa. Ngayon natin po yakapin ang magmalasakitan, magtulungan, magbigayan, at the same time, higit sa lahat, magpatawaran, higit sa lahat, ang isa sa magmahalan at pag-ibig. Palaguin natin ang pag-ibig, hindi lang sa salita. Hindi lang po salita o hindi lamang po sa nahayag po ang ganyang salita, kundi yakapin natin, kundi gawin natin. Gawin natin ang pag-ibig, pagmamahal, magmalasakitan, magtulungan, kapit-bisig, at the same time, magpakumbaba. Isa po yun, magmalasakitan po tayo. Magpakumbaba, magigit sa lahat, magpatawad. Ano man pong politika, ano man pong sitwasyon natin sa larangan ng politika. So mga kaibigan ko po, ito ay isang wake-up call sa ating Panginoon na kailangan natin ng magkaisa. Kailangan natin magpatawaran. At kailangan po natin, hindi sa lang, ito yung number one din pala, yung pray. Siyempre, marami naman po talaga nagpipray, pero kailangan natin buuin natin o magkaisa tayo ng panalangin. Ano man kulay po tayo, mapapink ka man, o dilawan, o green, o pula. Ang mensahe ng ating Panginoon niya at susulat naman talaga na dadanasin natin yun. Hinahanap ng Panginoon hinahanap yun talagang kagustuhan talaga na po at gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Lumapit, manalangin, magpakumbaba. Sabi nga ng Panginoon, if my people humble themselves and pray. Kung sabi ng Panginoon, kung ang aking bayan ay magpakumbaba at manalangin, kakawan ko sila at kakahabagan at ibubuhos ko ang aking biyaya. So yun po mga kaibigan ko sa samang parte ng mundo basta't may Pilipino. Magkaisa tayo sa kabutihan. Magtulungan tayo. Hindi sapat, hindi kakayanin ng isa, dalawa, tatlo lamang sa ating bansang Pilipinas na magsiservisyo lang ng totoo kung hindi tayo magtutulungan. Kaya anong panawagan ng ating Pangulo? Hindi ko nililipat ng ating Pangulo, kundi ang kanyang panawagan ay magkaisa. Magkaisa sa katotohanan, magkaisa sa pagyabong o ipaunlad, itayo o ipakita ang karangalan ng ating bansa. Marami na pong pinagdaanan ng ating bansa. At marami na rin po presidente nagdaan. Kung ano-ano ang mga ginawa at mga solusyon, pero andun pa rin. Hindi po naalis ang kurakot. Hindi pa rin ang corruption. Sabi nga natatandaan ko nga, sabi ni Senador Miriam noon, yung ini-impede si Corona. Sabi niya, magtitinginan tayo. Sabi sa atin na malinis tayo. Wala tayong ninakaw, hindi tayo kurakot. Ano? Sino kaya dito? Sino doon? Sino kaya? Magtitinginan tayo. Sabi, malinis tayo. Sabi niya, bakit po ang Pilipinas ay tinagurian pinaka-worst o talaga ng worst o yung pinaka talagang makurakot sa bansa. Sa karamihan sa bansa. So, Diyos ko. So ano lang po, bilang isang vlogger po at bilang po isang ordinaryong vlogger at ito is para sa akin po, this is Marawit Vlog. Kailangan po talaga ng magkakaisa sa dalangin. Mag-ibigyan ng totoo. Huwag na nating alawan ng politika. Yakapin ang kabutihan ng bawat Pilipino. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay
matulungin at mahabagin. At ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya mga kaibigan ko sa buong Pilipinas, sa buong mundo, basta't may Pilipino, magkaisa tayo. Ang panawagan ng ating Pangulo ay magkaisa, magtulungan sa ikakaunlad at kapakanan ng bawat Pilipino, lalo-lalo po sa mga mahihirap. Kita nyo po sa part 1 na inagupit ni Tino. Hindi natin alam kung sinong kakamping dyan, sinong Duterte, sinong diehard dyan na Duterte o pro government, pro administration o ano man. So wala. Hindi natin maisasalba lahat hindi natin maisasalba lahat ng ating kayamanan dito sa lupa. Mawawasak yung pagkaluluubin ng Diyos. Pero magiging sigurado tayo, maging kapayap, at aangkinin natin ang kapayapaan kung nasa atin ang Diyos. Nasa puso't isipan natin ang presensya ng Diyos. O ang pag-ibig ng Diyos. O ang kapangyarihan ng Diyos. O ang kapatawaran ng Diyos. Diba? Ang Diyos nga nagpapatawad. Bakit pa tayo hindi tayo magpapatawad? Bakit hindi natin subukan? Diba? So yun nga po, ating panoorin ang nangyari sa part ng himayin natin at ito'y magiging paggising po sa bawat isa atin. So, mga kaibayan ko, tignan po natin and let us pray to our nation na ito'y maging maunlad muli at mabubuhay muli at titingalain muli sa lahat ng maraming bansa. Sumipa na sa 66 ang bilang ng mga namatay sa hagupit ng Bagyong Tino. 50 ay mula sa Cebu. Kabilang din dito ang 6 na sakay ng bumagsak na helicopter sa Agusan del Sur ayon sa NDRRMC. 26 ang nawawala pa rin habang 10 ang naitalang sugatan. Sa bayuhin ng Bagyong Tino, ito na ang sitwasyon sa isa sa mga malaking subdivision sa Liloan sa Cebu. Tulad ng sa Cebu City, patong-patong ang mga sasakyan matapos itong lumutang sa tubig baha kahapon. Naabutan pa ng Billionaire News Channel na abala ang mga residente sa pagkuha ng kanilang mga gamit. Baliwala ang putik. Ang iba nagtulungan para hilahin ang natumbang sasakyan. Maraming hayop ang namatay. May baka na nawasak na ang katawan. Ang isang paa napadpad sa may gate ng subdivision. Ang ibang hayop nabalatan. Ang isang iguana patay na rin natagpuan. Isa rin si Victoria at kanyang pamilya na lumikas sakay ang speedboat. Umabot kasi ang baha sa second floor ng kanilang bahay. Ngayon, bumalik sila sa bahay pero hindi niya kayang pumasok o wala umano siyang lakas ng loob. Masakit anya ang pangyayari sa evacuation center sa Liloan G kung saan higit 100 pamilya ay nilikas mula sa barangay Kongkong, Tatubay. Bitbit ng ilan ng kanilang mga alagang aso. Ang pamilya 5, sinigurong ligtas ang kanilang mag-iisang taong kulang na nanay. Kwento ni Rose, kailangan buhatin ang kanyang nanay habang lumusob sa tubig baha na abot dibdib. Bukod kay Rose, ang guro na si Glenn di maiwasang maging emosyonal dahil kahapon pa humihingi ng saklolo mula sa local government. Pero tayong sumaklolo para makaalis sila sa binaha na bahay ay mga concerned citizen mula sa ibang barangay. Pero tinis sa mga pasaklan, wala. Until na, matsukong lang yung nag-present sa mga mayor, wala. Hindi maiwasan ni Glenn na bumutok sa galit at isisi sa mga opisyal ng gobyerno ang kalamidad na kanilang naranasan ngayon. Mga mga magtay ng mga politician involved sa flood control kasi yung amin ta. Magkahalong pinirmahan na ni Cebu Governor Pambari Cuatro ang executive order na nagdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Cebu. Pang mga ari-arian, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung galit ang mga Cebuano, ganun din ang pakiramdam ng Pangulo. Bibisita rin anya si PBBM sa Cebu para personal na tingnan ang kalagayan ng mga biktima ng bagyo. Dismayado si Cebu Governor Pam Baricuatro sa sinapit ng lalawigan sa kabila ng anyay 26 billion peso budget para sa flood control projects.